Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka na kaagapay? Anuman ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZES FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Happy listening sa ating mga kaagapay na sina Sister Ana Victoria Tutel dyan po sa Middle East, kasama po ang kanyang buong pamilya. Patuloy kayong samahan at pagpalain ng Panginoon. Ganon din, binabati natin si Brother J.R. Macapagal at ang kanyang buong pamilya, ang buong Macapagal family. Pagpalain kayo ng Panginoon. Akin din pong binabati ang aking kamanggagawa, Bishop Roger Villanueva and Ma'am Malu Villanueva at ang kanilang buong sambahayan, ang Villanueva family. Patuloy ko rin binabati at may kasamang pananalangin para sa aking mga kaagapay at kamanggagawa na nagmisyon at nagmimisyon kasalukuyan sa ibang bansa sa mga panahong ito, sina Pastor Joseph Padilla and Pastor Israel Llobrera ng Calvary Christian Church. Si Pastor Joseph po ay nasa India sa mga panahong ito. Sana samahan ka ng Panginoon sa iyong mission trip, Pastor Joseph Padilla and Pastor Israel Llobrera. Ganon din, patuloy kong binabati ang ating mga kamanggagawa dyan po sa Santo Tomas, La Union, Sister Sheila Das Mendoza at ang buong Mendoza family. Ganon din kay Brother Engineer Bob Mendoza at ang kanilang buong pamilya. Binabati rin natin si Sister Teresita de Fonturum dyan po sa La Union. Pagpalain ka ng Panginoon, Sister Tess, at patuloy kang samahan ng Panginoon sa iyong buhay paglilingkod. Tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Ngayong gabi, ating tatalakayin kaagapay ang tungkol sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, at ito'y bigyan natin ng pamagat na ang tamang pagsunod. Tungayan natin ang nakasaad sa banal na kasulatan sa 1 Kabanatang 1, talatang 43. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Kaagapay, ito ang pagtutuunan natin ng pansin ng salitang "sumunod ka sa akin." Ito ay pinakasimpleng imbitasyon. Follow me. Hindi sinabi ni Jesus na gayahin mo ako. Dahil sa matagal ng panahon, yan ang sinasabi ng relihiyon. Let's be like Jesus. Subalit ang totoo, habang sumusunod ka kay Jesus, lalong nagiging kagaya mo siya. Ang nakalulungkot, tila bagang banta tayo sa mga tao sapagkat lalapit pa lang tayo sa kanila, nilalayuan na nila tayo. Kaagapay, the invitation is not about to be like Christ. The invitation is just follow Christ. Now, the nearest meaning, Greek word for the word follow is this. Follow, to go after someone, to observe or to monitor them. Sa madaling salita, ganito, tila bagang ang sinasabi ni Jesus Christ, come and go after me, or observe me, or monitor me. Parang ganito ang tinutukoy niya. Halika, sumama kayo sa akin. Obserbahan niyo ako, i-monitor niyo ako kung ano ang ginagawa ko. This is a profound invitation because it's not a call to imitate Jesus. It's a call to come, look at me, observe me, monitor me of what I am gonna do.
Maaring hindi natin gaanong naunawaan ang karamihan sa mga salita ni Jesus. Kaagapay, ang mahalaga makita natin ang kanyang mga ginagawa. Noong nabuhay si Jesus, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. He never cursed anybody, just the fig tree. He never made anybody sick. He never took away sight from anybody. Ganyan kalawak ang kanyang biyaya. At kung ikaw ay tagasunod ni Kristo o nais mong maging tagasunod niya, kaagapay walang mahirap gawin. Basta ikaw ay sumunod lamang and just observe. Kaagapay, maaring ikaw ay madalas na makapakinig ng pangangaral na katulad nito at nagsasabing parang pinepersonal ka. Tama ka, agapay, because God is a personal God at patuloy na nangungusap sa atin at nagsasabi, sunod ka lang anak. Tungayan natin ang nakasaad sa John chapter 1 verses 43 to 45. The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." Philip, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Sa Tagalog, sabi dito, kinabukasan minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Bethsaida tulad ni na Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, "Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ang mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose." Bibigyan lang kita kaagapay ng konting paliwanag tungkol sa mga wikang ito. Marami ng mga taon ang dumaan na napakadaming nagpapanggap na Mesyas ang nagtuturo sa Jerusalem dahil naghihintay din sila ng pagdating ng totoong Mesyas. Kaya nga isang malaking issue ito noong sinabi ni Philip na natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ang mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. Alam niyo kung bakit maraming dumarating na Mesyas na huwad or fake? Balikan lang natin yung sinabi ni Philip na ang tinutukoy ni Moses sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan. In Romans chapter 3 verse 21 said, "But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify." Kagapay, yan yung sinabi ni Philip the first time they met Jesus. Grabe, siya na yon. Now listen, but now, apart from the law, maybe this is a simple English, hindi po ito malalim. Apart from the law, ibig sabihin, without obeying the law, you can be righteous. Now, whose righteousness? Is it your righteousness? No, it's the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. Sa madaling salita, sa napakaraming taon nang lumipas, ang mga propeta at si Moses, nagsusulat na sila tungkol sa darating na walang iba kundi si Jesus, na darating ang araw na magiging matuwid ang tao hindi dahil sa pagtupad niya ng kahit isang batas o kautusan, kundi ang sabi sa Romans chapter 10 verse 4, Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Righteousness to everyone who obey? No, everyone who believes. Malinaw yan. So, if you're still trying to obey the law, when Christ came, the Bible said, it's done. It is finished. Tapos na yung batas, wala na. When Jesus came, He is the end of the law. Yan ang dahilan kung bakit sa banal na kasulatan mayroong bagong tipan at lumang tipan. Bakit? Simple lang ang sagot.
May bago kasi may naluma na. Dumating na ang bago. Noong dumating ang bagong tipan, nagkaroon ng magandang balita sa lahat. Maaring hanggang ngayon sinisikap mong gawin ang kautusan at batas upang maging matuwid. Kaagapay, yan ay magandang bagay. Subalit, ang magandang balita, all it takes for you today is to just believe in Jesus Christ. Maniwala ka lang na si Jesus na parito para sa'yo. And here's the best part. Ang sabi sa John chapter 1 verse 46, Nazareth, can anything good come from there? Nathanael asked. Come and see, said Philip. Alam mo ang isang bagay na nakamamangha. Sapagkat ayon sa Bible scholars, ang Nazareth sa mga panahon na iyon ay blacklisted. Subalit doon nang galing ang Mesyas. Kaya naman, tila baga ang sinasabi ni Nathanael, may mabuti bang manggagaling sa Nazareth? Alam mo, mahirap sagutin yung tanong na yon at sa pagkakataong ito, nakakatuwa ang sagot ni Philip. Ang sinabi niya, come and see. Halika't tignan mo. Kaagapay, wag na nating subukang sagutin lahat ng katanungan. Yung mga katanungan na kung talagang totoo ang Diyos, bakit niya hinahayaan ang mga mabibigat na pangyayari sa buhay ko. Wag mo na subukang sagutin. Ang ginawa lang ni Philip ay nag-anyaya at sinabing, halika't tignan mo, come and see. Kung sa mga pagkakataon na may aanyayahan ka na sumunod sa Panginoon, wag mo nang subukang sagutin lahat ng katanungan. Just say, come and see. Those invitations will work mighty wonders in the person you're trying to win for Christ. Don't try to explain things. If you try to explain and you're trying to be wise to answer the question, baka magkamali ka pa at lalong masira ang usapan. That's why the Bible is giving us the pattern. Come and see. Basta pumunta ka lang. Okay? Ito lang nangyari. Maganda ito kaagapay. Ang sabi sa John chapter 1 verse 47, when Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, here truly is an Israelite in whom there's no deceit. Ibig sabihin, siya ay totoo. Siya ay mabuti. Why? Because he will not withhold the truth. Nagsasabi lang ng totoo si Nathanael. Meron kasing mga ganun tao, no? Pagka tinanong mo, okay ka lang? Oo, kahit hindi. Kumain ka na? Tapos na? Kahit hindi pa. Kinikimkim lahat kahit masama na ang sinasabi, kahit nagugutom na, kahit may sakit na. Pero ang sabi ni Jesus, here truly is an Israelite in whom there's no deceit. Hindi siya offended kay Nathanael. Alam mo kaagapay, whatever question you have for God, God is not threatened. In fact, He is encouraging you to ask those questions. Okay, next verse, John chapter 1, verses 48 and 49. How do you know me? Nathanael asked. Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Then Nathanael declared, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Nakakatuwa, pansinin natin. Kanina, ang tila bagang sinasabi ni Nathanael, may mabuti bang manggagaling sa Nazareth? Why Nazareth? Of all places in Israel. Pwede naman sa Judah, pwede naman sa Jerusalem o Samaria, pero bakit Nazareth? Subalit nung tinawag ni Jesus ang pangalang Nathanael, ang sagot ni Nathanael, paano mo ako nakilala? At kaagapay, ito ay personal na pagkakilala ni Jesus kay Nathanael. This time, he refused to answer his question. You know what, Nathanael? Bible scholars believe that he is Bartholomew. Jesus said, Nathanael. At ang kanyang tugon, how did you know me? Listen, it became personal. Natabunan na yung issue about Nazareth. At dahil doon, sa sinabi ni Jesus na, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Alam mo kaagapay, kaya ka
nakapagpapatuloy ngayon? Because God saw you. And He knows your name. Kahit makulit ka pa, kahit pasaway ka pa, sabi nga nila, kahit pabebe ka pa, hindi na-offend sa'yo si Jesus. Hindi siya yung Diyos na demanding, na nagsasabing, I need your worship. Because if you don't worship me, you will be cursed. He is not a God like that. In fact, He is the God that mentions your name. In this particular illustration, He said, Nathanael, I saw you while you were still under the fig tree because Philip called you. Fig tree means cursed, under the curse of sin. In your sin, God saw you. This is personal. Alam mo kaagapay, sa totoo lang, ang dami kong tanong na hindi nasasagot. Bakit ganun, Lord? Sabi mo, kaya mong bumago ng buhay, pero bakit ang dami pa ring sablay? Subalit hindi yan ang basihan ng aking pananampalataya. Ako ay mananampalataya ngayon dahil si Jesus ay naging personal na Panginoon at tagapagligtas ko. At hanggang ngayon iniingatan ako at ang aking pamilya. Kaagapay, ang basihan ng ating pananampalataya ay hindi dahil nasasagot lahat ng ating mga katanungan, kundi sa persona ni Jesus na nagsasabi sa atin, nakita kita, kilala kita, alam ko buhay mo. That's why if you have a hard time handling your belief, marami po sa atin, hindi talaga natin maibigay ng gusto ang buhay natin sa Panginoon. Hindi ko kayo masisisi. It's okay. Subalit kung gusto mo talagang tumaas ang level ng relationship mo sa Diyos, kaagapay, ito ay napaka-personal. Hindi ito pilitan na kailangang pilitin kayo. This is about Jesus bringing you here, saying, I have a lot of good things in store for your life. I am your personal God. Amen? At ito kaagapay ang pinakabuod ng mga talatang ito. Ang sabi sa Lucas Kabanatang 5 sa mga talatang 29 hanggang 32, si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Meaning, He came to save and seek the lost. Pwedeng pakiramdam mo, you're down, marumi ka sa harapan ng Diyos, di ka karapat-dapat. Listen, Jesus is for you. Jesus said, that's my mission statement. The doctor is in. That when things get rough, things get bad in your life, the doctor is in. Di ba sabi niya, I came not for the healthy, but for the sick. Yan ang problema ng maraming tao. Bago tayo mag-church, kinakailangan ayusin muna natin ang mga buhay natin. Kaagapay, para na rin natin sinabing, before we go to hospital, let's heal ourselves first. Maaring may mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kabigatan sa mga panahon na ito. Ngunit ang masasabi ko sa iyo, kaagapay, Jesus is personal. He is so personal in such a way that even when you're doing that sin, Jesus is with you. The doctor is in. The Bible said, ulitin lang natin, John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Whoever obey? No. The Bible said, whoever believes. Itong next verse, magugulat kayo kaagapay. Sabi dito sa verse 17, in John chapter 3, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Next time you do that sin, Jesus is with you, but He is not condemning you.
He wants to be your doctor. He wants to be your healer. He wants to be your provider. He is your personal God, personal doctor, healer, personal provider, and He wants to restore your life. Kung dati napakasigla mo, masayahin kang tao, tapos ngayon malungkutin ka na, listen, kayang i-restore ng Panginoon ang buhay mo. Magiging masayahin kang muli. Why? Because He is your personal engineer. Okay? Nakikinig ka ngayon, hindi para gayahin kami. The way we talk, no, it's not about that. It's really all about Jesus Christ. You are listening right now because you have a personal relationship with Jesus. Mga kabataan, this is not about dragging you to church para pilitin kayo. This is all about letting you experience Jesus. The life, the doctor, the Savior, the friend, and the healer of all broken relationships. Let's make a decision, all of us, that every time we come to church, we will let go of religion and tradition. When you sing, you're not singing for the band. When you sing, you're singing to Jesus. You are doing this very personal to the person of Jesus Christ, who lived and died and rose back from the dead. And up to now, He said, I'm not gonna leave you. I will never forsake you. Sa mundong ito, we will have tribulations. But be of good cheer, because Jesus said, I have overcome the world. My peace I give you, not as the world gives. Jesus said, I give you peace. So that today, kahit gaano pa karami ang problema mo, you can sleep well tonight. Why? Because you know that there's a Jesus who is alive. There's a Jesus who is real, who is personal, who can make a difference in your life, and even can make you rich tomorrow, who can take away sicknesses. He is a powerful God. Kaya the reason why we are here on earth is not for the sake of traditional religion. It is for the sake of one name, the name above every name, none other than Jesus Christ alone. Amen. Purihin ang Panginoon. Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito at muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareho ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic today, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.